Hey there mga my loves, Leo! Thank you so much for always staying here with me in this channel, babe. So before we start na let me just greet muna ang lahat. Hi new viewers, my name is Yan. Welcome here at sa mga returning kong tambayers, thank you sa inyong walang sawang pagtambay. And yes, kung hindi niyo pa knows, may po tayong other channel. Link ay nilagay ko sa description box ng reading na ito. Kaya if interested ka na tumambay din dyan din, pwedeng-pwede kang tumambay dyan. So just take only what resonates, guys. Okay? And yes, mga babes, wala rin po tayong gender here, kaya babae, lalaki, LGBT, lahat welcome. Pwede pong is-switch yung roles, no? Kasi maaaring magkapalit-palit talaga dahil isa itong general reading. And at the end of the day, everybody, you have your free will na. Free nyong gamitin anytime, anywhere. So let's go ahead and check these messages here for you, Leo. Archangel Michael, thank you so much, together with the angels and guides and ancestors of Scorpio. I mean Leo. Yan, you could be dealing with Scorpio but doesn't have to be, or may Scorpio sa kanilang natal or birth chart, or baka ikaw yun mga babes, no? Kaya naman, just take how this resonates. Messages for Leo, please. What does Leo needs to know? Messages for Leo. Can you please show me? Leo. Okay, so Leo, let's go ahead and check these messages here for you guys, but just take only what resonates. So, meron kayo dito, Leo, the Knight of Cups. Present din dito sa inyong reading, Eight of Cups. And dito din po, Ten of Swords. Devil is here as well. Page of Cups. Justice card energy. Ten of Cups, Four of Cups, and there's this Knight of Swords. Unahin ko na, no? Kasi yung iba sa inyo, possible na isa itong difficult situation pa rin for you guys. Someone here na pwedeng asawa mo, like husband mo, wife mo dito, no? Na nakikita kong magbabalik, no? At maaaring ipangako niya rito na bubuuhin niya na ulit, no, ang inyong pamilya rito. Yung iba, pwedeng may anak kayo. Yung iba naman, pwedeng kasal kayong dalawa. No? So may magbabalik rito, and I do pick up that this person here will be coming back no first quarter of 2025. Pero yung iba, they're already contacting you with the Knight of Swords energy. I do see you that with the Four of Cups, this is something here na difficult pa rin para sa inyo. Yes, kung may mga bata man dito, you want a father or a mother here for them, but ikaw, tingin mo, parang hindi ka sigurado kung siya ay kaya mong tanggapin sa kabila ng maaaring pag-reject niya sa inyo sa past. So, pwedeng may options before this person here dahil nakita natin nagtataasan dito yung mga grass. So, maybe that person thought the grass was greener on the other side but it looks like it's not. It isn't. So, I do pick up that this person here is finding his or her way back home to you. May anak man kayo or wala, no? Parang this time gusto niya na itong panindigan here, no? Someone here is serious, no? Sa inyo. So, this person here is coming in na nakikita ko ditong makikipag-usap siya sa inyo. At lahat ng gusto mong marinig ay maririnig mo. Pero ang problema ay ang nararamdaman mo. Yung iba pwedeng hindi kayo kasal pero matagal kayong nagsama, pwedeng live-in partner. Or matagal naging kayo, like pwedeng decade or dekada rin yung inyong pinagal ng connection, no? Pero nagkaroon ng separation. Iba naman, kayong bahala magbigay ng pakahulugan sa salitang matagal. Kasi kayo nakakalam niyan. So, iba kasi sa inyo, pwedeng para sa inyo matagal yung 1 taon, 2 years, no? At yung iba, matagal na sa inyo yung 9 months, 6 months, diba? So, ganun. So, nakikita natin dito, no, na maliban dyan sa mensahe na yan, na may magbabalik, no, kaya inuna na natin kasi nakita ko na maaring mag-rumble-rumble yung emotions and feelings mo, no? Yan. So, maliban dyan, nakikita natin dito, Leo, no, na posibleng meron ditong gustong magpaliwanag sa'yo, no, patungkol sa ginawa niyang pandaraya, no? At ito ay walang bahid ng love reading, no? Dito sa mensaheng binabanggit ko ngayon. Okay? So, dito ay posibleng ang taong ito ay maaring pinagkatiwalaan mo sa pera. Pwede rin naman nakasamahan mo siya, no, or katrabaho, you know, colleague, you know.
kung sino man siya rito, no, lumabas siya rito na isa sa pinagkakatiwalaan mo, but it turned out, this person here, possible na sinira iyon, no? At ito ay sa nakikita ko, pera, no? Pera, yung maaring related dito sa sitwasyon ni ito, no? Kung saan hindi ka makapaniwala, no? Kasi sa'yo mga babes, no? Yung pera, okay, importante yun, mahalaga yun, eh, 'no? Pero kikitain din naman kasi yun. Pero yung tiwala, mahirap na yun mabalik 'pag nasira na. So, parang lumalabas dito, close friend mo siguro 'to dati, 'no, or best friend mo, ganyan. O yung iba naman puwedeng nakakasama mo sa trabaho, lagi mong kasama sa lunch, coffee break, 'no, or lagi mong, kakwentuhan, 'di ba? Tapos eto, na bigla siya ritong gumawa ng bagay na, ah, kahit na gustuhin ninyo, may energy kasi dito na parang kahit gustuhin ninyo na pagtiwalaan siya ulit, parang hirap naman nun, 'yan, 'no. Hindi naman kailangan pilitin yung sarili, Leo, 'no. If you're not trusting that person anymore, then so be it, 'di ba? Huwag niyong i-pressure yung sarili ninyo, okay? Don't be guilty kasi siya yung nakikita ko ritong gumawa ng hindi maganda 'no, na pandaraya or panloloko 'no, because of money. Alam mo mga babes 'no, hindi naman bad ang money, okay? Pero kaya yan tinawag na root of evil kasi mga babes 'no, ang pera ay hindi pare-parehas sa bawat human being, okay? Everybody, meron tayong capability 'no, to earn more 'no, or to save more, pero hindi lahat pare-parehas ng kapasidad 'no, hindi lahat pare-pareho ng naiipon, hindi lahat pare-pareho ng journey na tinatahak. Ngayon, mga babes 'no, maaaring itong tao na 'to 'no, is maaaring mas, um, mababa yung kanyang tyansa rito 'no, sa kaperahan 'no, kumpara sa inyo. So, posibleng yung pera ninyo, yung naitangay niya or yung pera ninyo 'no, yung posible rito 'no, na naapektuhan ng malaki because of this person here, yan. So, maliban diyan Leo, nakita rin tayo ng energy rito na bukod sa ex ninyo magbabalik, meron din tayong hihingi ng tawad dito sa inyo. Iba pa yan, miss yan? Maliban dun sa kakabanggit mo lang na may nag-traitor sa'kin sa pera. Yes, kasi dito nakikita ko that meron kayo ritong bloodline. So, possible na ito talaga kamag-anak mo talaga 'to. So, hihingi siya rito ng tawad sa inyo 'no. Pero sa nakikita ko hindi 'to may kinalaman sa pera, pero maaaring sagutan kung saan slushy words yung nasabi noon. To the point na nasaktan kayo or kung hindi kayo, may nasaktan dito na taong mahal ninyo. Example lang tayo 'no. Kunwari itong tao na 'to na kamag-anak ninyo, maraming sinabing hindi maganda sa mama mo. Example lang 'to, okey? At nasasaktan kayo kasi mama niyo yun, eh, 'di ba? So, parang kayo 'to na pinoprotektahan ninyo yung mama ninyo and at the same time, ayaw ninyo na may ibang tao nagsasabi sa kanya ng gano'n at ang nakakaloka, hindi pa ito ibang tao dahil kamag-anak niyo pa ito. May dugong dumadaloy na iisa sa inyo. Kaya naman kung sino ito, na hihingi ito ng kapatawaran sa'yo at sa mama mo, parang gano'n, example lang 'yun. Basta, kung ano man ito na inyong pinagtalunan na walang kinalaman sa pera 'no, na maaaring ikaw ay hindi talaga yung main na involved dito, possible na yung taong pinoprotektahan or minamahal mo na family member, example is your mom, then nakikita ko dito na hihingi siya ng kapatawaran do'n and so sa'yo din. Ayan, okey. Nasa inyo kung patatawarin niyo siya 'no. Actually, lumalabas pa nga dito na dapat matagal na siya nahihingi ng tawad dito kaso nahihiya siya, ayan. Everytime na lalapit siya, mga babes 'no, hindi sa natatakot siya sa magiging sagot ninyo, okey? Um, Nakikita ko rito na kung ano man 'yun, possible na nahihiya siya sa lahat ng sinabi niya. Parang alam mo yung energy ng walang mukhang maharap, 'yan. So, maliban diyan sa hihingi ng tawad sa inyo 'no, na maaaring kamag-anak 'no, or relatives nga 'no, nakikita natin dito new love naman 'no, para sa mga nag-aabangs ng new love diyan at itong tao na 'to ay, mababaliw lang naman siya dito sa inyo. To the point na magke-crave siya sa inyo dito 'no, like ice cream, yan 'no. So, ano ba yung mga 'di ba 'pag nagke-crave tayo ng pagkain, 'di ba gustong-gusto natin, "Bumili na ngayon, 'di ba? Umorder na sa GrabFood or sa Panda, yan o, Food Panda, 'di ba? So, may mga gano'ng klase ng energy 'no, to the point na magke-crave din siya rito 'no, to have you. Pero huwag kayong mag-alala, hindi siya pervert, okey?
This person here will be obsessively thinking lang about you. Pero hindi ka naman masasakal sa relationship if ever man nabigyan mo siya ng chance, no? Lumalabas siya dito bilang hopeless romantic, posibleng nasaktan na rin sa love, pero willing ulit mag-take ng risk basta ikaw. Yan o. Bongga, Scorpio. So, maliban naman dyan, nakita naman tayo para naman dun sa mga may kakonek dyan, no, na ating Leo, no? Yeah, maaring ang kadil ninyo ay Scorpio talaga or may Scorpio placement sa kanilang natal or birth chart no, na maaring hindi ninyo alam, no? So, nakikita ko dito, no, para dun sa mga magka-in relationship na mga Leo people dyan, nakikita natin dito na posibleng may dumating dito na posible na maging challenge sa inyong relasyon ng partner mo. Possible na hindi ito tao, pero maaring ito ay posibleng pagsubok sa pera, posibleng pagsubok no, sa mga taong nakapaligid sa inyo like blended family, baka meron ditong maaaring maging issue, no? Sa pamilya niya or pamilya ninyo, may ganun. Basta hindi yung third party na mistress or ano, kabit, no? Hindi yun eh. Ang pinaka nakukuha ko dito, pwedeng usapin, issue sa pera, or blended family, like may issue yung family niya sa inyo or yung family ninyo posibleng magkaka-issue sa kanya. Yan. Yung ganong klase ng energy. Pero tandaan ninyo, pagsubok lang yun. Walang bibitaw sa inyong dalawa. Okay? Mag-asawa man kayo niyan or mag-boyfriend-girlfriend, no? Kapit kamay, no? Hawak kamay nga, no? Sabi ni Yang Constantino, 'di ba? So yun lang dapat gawin mga babes, no? Tsaka ang pagsubok, lagi namang nandiyan yan, no? Alam nyo, minsan nga, ano, iyaan nyo na lang siyang dumaan, 'di ba? Huwag niyong pansinin, deadmine niyo lang, 'di ba? Yan. Araw-araw dumadaan yung mga pagsubok, araw-araw dumadaan yung mga problema, no? Pero pwede naman yang deadmine, okay? Huwag lang tayo masyadong magpaapekto, okay? Alam mo kasi mga babes, no, para lang yan sa mga espiritu, 'di ba? Pag hindi mo yan pinapansin, no, lumilipat din yan ng ibang bahay. Diba? Mga ganun na mga babes, no? So, talsikan na ng holy water yan. So, yun na, no? Maliban dyan, Leo, nakita rin tayo ng energy dito. Ng iba, maaaring magkaroon kayo dito ng crush sa isang office mate. Yan, no? Alam niyo, hindi naman masama magka-crush kasi yung iba nakita ko rito, yung mga magkaka-crush rito sa kanilang office mate or kasamahan sa trabaho kung ano man yan or sa negosyo, no? Is may mga ka-in relationship. Pero tamang crush lang, wala yung aasa na magiging kayo or whatever, no? Minsan kasi may paghanga, di ba? Kagaya ng mga tingin ninyo no, sa mga iniidolo ninyong mga artista or celebrity, di ba? May mga actor and actresses kayong hinahangaan, di ba? Pati yung mga singer, mga ganyan, di ba? So, parang ganun lang din, no? Pero ito, hindi siya celebrity, hindi siya singer. Malapit lang ito sa inyo. Pero, hindi ko nakikita na mag end kayo dun sa energy na, ano, gugustuhin nyo siya maging boyfriend-girlfriend. Like, hindi. Because you have here your boundaries. You already have someone, no, sa inyong heart. Okay? So, okay lang ito. Magkakaroon lang kasi kayo dito. Parang, never nyo pa kasi na-experience yung as in magka-crush talaga. Okay? Kasi iba, crush ninyo, artista, di ba? Yung tao talaga na malapit sa inyo. Never nyo pa yung experience, yung mga nahagip natin dito. Tapos, ito, pwedeng bagong pasok to sa trabaho or pwedeng galing to sa kabilang department or whatever. Okay? So, may ganun. Alright. So, okay lang magka-crush, no? Wala namang masama dun, no? Kasi, inspiration din. And at the same time, no, hindi lang naman sa physical appearance nagiging crush yung isang tao, no? Pwedeng dahil mas mabait siya, masipag siya, di ba? Magaling siya. Yan. Mga ganun, no? Parang may inspire ka to do more, to excel more, and at the same time, no? Na-motivate ka more. Yan. And also, nakikita din natin dito, Leo, no, na posibleng meron dito maglilipat bahay gang. Yan, no? To the point na lipat kayo ng inyong family sa isang new location, okay? So, wala naman ako nakikita ro na maaaring maging problem, no? Pero yung iba, possible na meron dyan yung issue na hindi nyo alam. Kunwari, nawawalan ng tubig ng gantong araw, yan, no? So, possible na may ganong issue, okay, na pwedeng hindi ninyo alam. Pero, hindi ko naman nakikita na aalis kayo just because of that issue. Nakikita ko na parang sasabayan nyo din yun or parang kayo ito no, nagagawan ninyo yun ng solusyon. Okay? So, yan. I'm seeing you still making lipat doon sa house na yun. Okay? Whether you're renting it or whether you're buying it. Okay? So, just take how this resonates. Yan. Yun lang naman. Okay? Parang, may parang schedule na ewan para sa iba.
yan. Or merong parang rules or policies 'no, yung landlady 'no or yung landlord dito 'no. So, nakikita ko namang magko-comply kayo, yan. Maaaring may hindi lang dito mabanggit or makalimutan, alam niyo naman, tao lang rin naman 'no, kaya possible na yun ay inyo ritong mapag-alaman pero hindi ko nakikita na aalis kayo. Kasi mas maraming dahilan na mag-stay kayo dun kaysa umalis, yan. Tsaka maganda rin naman yung energies ng mga kapitbahay 'no, isa yun sa pinakaimportante 'no, yung energy ng mga kapitbahay. Kasi maaaring yung pinanggalingan ninyo nakaka-drain, ang ingay-ingay, ang gulo 'no, ta's maaaring may nagmumurahan pa 'no, ta's nandiyan pa yung busina ng mga sasakyan na malapit na kayo sa highway, whatever 'no, or yung tunog ng tricycle na maingay, magulo. Pero dito maaaring mas peaceful 'no, at wala masyadong tsismoso-tsismosa 'no, kumbaga tahimik yung life ninyo, yan. So yan mga babes, ito yung mga mensahe here for you, Leo. Thank you and again, I'm Mian. 사랑해요. Love and light. 안녕.